Lumaki si Andrea de los Reyes sa isang makalumang barong-barong sa gitna ng masikip na komunidad sa probinsya ng Bulacan. Anak siya ni Aling Nena, isang labandera, at Mang Cesar, isang tricycle driver na kahit anong kayod ay laging kapos pa rin. Bunso siya sa 3 magkakapatid at mula pa noong bata siya, nasaksihan na niya kung paanong ang kanilang pamilya ay palaging nakikipagsapalaran upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Kuya Abel, ang panganay, ay tumigil sa pag-aaral upang makatulong sa pagkayod. Si Ate Leti naman, ang pangalawa, ay abala sa paghahanap buhay sa palengke. Bilang bunsong anak, hindi maiwasan ni Andrea na maramdaman ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumalot sa kanyang murang balikat. Anak, sigurado ka ba dyan? Ang daming gastos kapag nag-aral ka pa ng kolehiyo. Pag-aalalang tanong ni Aling Nena sa kanyang bunsong anak habang sila'y naghahapunan ng kaning lamig at tuyo. Nasa high school pa lamang noon si Andrea, ngunit matibay na ang kanyang pangarap na maging guro. Opo, Nay, kahit ano pong sakripisyo, gagawin ko. Gusto ko pong makatulong sa mga batang tulad ko na hirap sa buhay. Kung may matutunan akong kaalaman, maibabahagi ko po ito sa kanila. Magtuturo po ako sa mga pampublikong paaralan. Mariing tugon ni Andrea, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Simula noon, nag-umpisa siyang magsumikap ng doble. Gumigising siya ng 4:00 ng madaling araw upang mag-aral ng leksyon bago tumulong sa paglalaban ng kanyang ina. Kapag may bakanteng oras, nag-aalok siya ng serbisyong tagalaba sa mga kapitbahay o kaya'y nagbebenta ng lumpia at turon sa tabi ng palengke. Madalas ay nag-aaral siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanilang kalye, gamit ang lumang libro at second-hand na notebook na nakuha niya mula sa kanilang barangay. Napagkakamalan pa nga siyang madungis na dalagang nerd ng ilan sa kanilang lugar, ngunit tinatawanan lamang niya ang mga pang-aasar. Ang mahalaga sa kanya ay maabot ang kanyang pangarap. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magtrabaho ng ganyan, Andrea. Bata ka pa, maglaro ka muna. Payo ni Ate Leti isang gabi habang si Andrea ay nagre-review sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera. Alam ko, ate, pero hindi kasi ako makapaghintay na maabot ang pangarap ko. Gusto kong maging guro. Sa pamamagitan nito, matutulungan ko kayo. Hindi tayo laging ganito kahirap. Paniwalaan mo ako, sagot ni Andrea habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Dahil sa kanyang dedikasyon, natanggap siya sa isang scholarship program ng kanilang munisipyo. Naging malaking tulong ito upang mairaos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ilang beses man siyang kinapos, nagpursige siya hanggang sa makapagtapos ng kursong edukasyon. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok, nagkaroon siya ng lisensya upang magturo. Isang pangarap na dati tila abot langit ang layo, ngayon ay naging katotohanan. Pagkatapos ng kolehiyo, naging madali para kay Andrea ang makahanap ng trabaho. Isa siya sa mga bagong gurong tinanggap ng isang pampublikong paaralan sa Maynila. Bagamat mababa ang sahod at mahirap ang sitwasyon sa paaralan, mas pinili niyang manatili roon dahil nakita niya ang sarili sa mga batang tinuturuan niya. Mga batang may simpleng pangarap, ngunit kulang sa oportunidad. Tuwing break time, binibisita niya ang kanyang mga mag-aaral sa kanilang klase. Minsan ay dinadalhan niya pa sila ng tinapay o tsaa upang masiguro niyang may laman ang kanilang mga sikmura habang nag-aaral. Guro Andrea, paano po kami makakapasa kung wala po kaming gamit sa eskwela? Tanong ni Harold, isa sa mga estudyante niyang malapit sa kanyang puso. Huwag kayong mag-alala. Ang importante ay natututo kayo. Magtiwala lang kayo sa sarili niyo. Paglaki niyo, magiging magaling kayong mga tao. Sagot ni Andrea, sabay pakita ng kanyang pinakamalaking ngiti. Dahil sa kanyang masigasig na pagtuturo at malasakit sa mga bata, madalas siyang tawaging Inang Andrea ng kanyang mga estudyante. Lagi niyang inuuna ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Hindi na bago sa kanya ang magpuyat para maghanda ng lesson plan o gumastos mula sa sariling bulsa para makabili ng mga school supplies. Kadalasan, sinasabihan siya ng kanyang mga kapwa guro na masyado siyang mabait
at marunong makisama. Gayunpaman, hindi na siya nagkaroon ng oras para sa personal niyang buhay, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Hindi niya ito binigyang pansin dahil pakiramdam niya ay sapat na ang pagiging guro upang punan ang anumang kakulangan sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumipas, lalo pang nagiging makulay ang buhay ni Andrea sa loob ng eskwelahan. Siya ang tipo ng gurong hindi lamang nagtuturo, kundi nagbibigay din ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila naghahanap ng mas malalim na layunin, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa paningin ng marami, siya ay isang perpektong halimbawa ng isang dalagang may mabuting puso. Ngunit sa kabila ng ngiti sa kanyang labi, lihim niyang iniisip kung kailan darating ang pagkakataong hindi na niya kailangang magpuyat para magturo, kung kailan ang kanyang mga mag-aaral ay magkakaroon ng sapat na kagamitan, at kung kailan siya makakaranas ng tunay na kaligayahan sa labas ng kanyang propesyon. Ang kwento ni Andrea ay simula pa lamang ng masalimuot na landas na tatahakin niya. Isa siyang guro na sa kabila ng lahat ng hirap ay nananatiling matatag. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, darating ang araw na masusubok ang kanyang lakas at tibay. Sa kanyang hinaharap, nakatago ang isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pag-asa na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa isang abalang lansangan sa Maynila, isang payat at gusgusing lalaki ang namamalimos, habang ang mga dumadaan ay walang pakialam sa kanya. Siya si Elias, isang lalaking walang matandaan tungkol sa kanyang nakaraan. Ang tanging naaalala niya ay ang araw na nagising siya sa gitna ng isang madilim na eskinita. May sugat siya sa ulo, malagkit sa dugo, at hindi niya malaman kung paano siya napunta roon. Sinubukan niyang alalahanin kung sino siya, kung anong pangalan niya, ngunit tila ba binura ng kapalaran ang lahat ng iyon mula sa kanyang isipan. Sa mga unang linggo ng kanyang pagiging palaboy, pilit niyang hinanap ang sino mang maaaring nakakakilala sa kanya. Naglibot siya sa mga kalsada, nagtanong sa mga tindera sa palengke, sa mga batang naglalaro sa tabi ng daan. Ngunit bawat tanong ay sinasagot ng iling at kawalan ng interes. Nang lumaon, natutunan niyang walang sino mang makakatulong sa kanya, kundi ang kanyang sariling diskarte. "Pare, pasensya ka na. Wala rin akong pwedeng ibigay sa'yo," sagot ng isang tindero nang minsang magtanong si Elias. "Salamat na lang," mahinahong sagot ni Elias. Hindi siya naninira ng gamit o nananakit kahit kailan. Mas pinipili niyang magpakumbaba at umasa sa kaunting baryang maaaring mahulog mula sa awa ng iba. Habang tumatagal, unti-unti siyang nasanay sa buhay sa lansangan. Nakahanap siya ng masisilungan sa ilalim ng tulay. Natutunan niyang mga lakal ng mga gamit na maaaring ipagbili. Kung minsan ay may natitira pang kanin o tinapay na natatanggap niya mula sa mga tindahan na nagtatapon ng mga tira-tira. Marunong siyang magsalita ng maayos, ngunit wala siyang sagot kapag tinatanong kung saan siya nanggaling. Madalas siyang nagmumuni-muni, nagtataka kung bakit parang may malalim na pinanggalingan ang kanyang ugali at kilos, ngunit wala siyang mahanap na paliwanag. Isang araw, habang umaambon, nilalakad ni Elias ang masikip na eskinita sa likod ng palengke. Gutom na gutom siya at nanghihina. Ilang araw na siyang hindi nakakakain ng sapat, at ang pakiramdam niya ay parang babagsak siya anumang sandali. "Hoy, umalis ka dyan! Hindi ito tambayan!" Sigaw ng isang tambay habang binubugaw siya. Napilitan si Elias na humakbang palayo, ngunit sa sobrang panghihina, natapilok siya at bumagsak sa maputik na lupa. Isang masakit na ubo ang pumutok mula sa kanyang dibdib. Hindi na niya maikaila. Mabigat ang kanyang pakiramdam at parang nag-aapoy ang kanyang noo. Sa gitna ng ulan, wala siyang magawa kundi humiga sa gilid ng kalsada. Ang mga taong dumaraan ay tila walang nakikita. Ang iba'y nilalampasan siya nang may kunot noong pag-aalangan. Ang iba na may lumilingon saglit, ngunit agad ding umiiwas ng tingin. Sa kanyang isip, naramdaman niya ang pamilyar na lungkot. Ang lungkot na parang matagal na niyang nararanasan.
ang pakiramdam ng pagiging isang taong walang halaga. Ngunit nang akala niyang iyon na ang katapusan, may isang babaeng lumapit. Si Andrea. Isang saglit lang ng pagtingin niya rito ay naramdaman niyang iba ito. Sa kabila ng kanyang basang suot at putik sa kanyang mga kamay, hindi umiwas si Andrea. Bagkus, tumingkayad ito at tinignan siya ng mabuti. "Sir, ayos ka lang ba?" Tanong ni Andrea. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Elias. Halos hindi niya kayang magsalita. Muli siyang umubo ng malakas at parang natatakot siya na baka palayasin din siya ng babaeng ito tulad ng iba. "Sandali lang, huwag kang gumalaw," wika ni Andrea, sabay tanggal ng kanyang panyo sa bulsa at iniabot sa kanya. "Kumuha tayo ng tricycle. Dadalhin kita sa klinik. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita." Nagulat si Elias. Hindi niya inaasahan ang kabaitang ito. Pinilit niyang magsalita. "Huwag na. Okay lang ako." "Huwag kang matigas ang ulo. Halika na," sagot ni Andrea. Naramdaman niyang sinusuportahan siya ng babae habang tumayo siya. Kahit nahihilo, tinulungan siya ni Andrea hanggang sa makarating sila sa isang maliit na health center sa barangay. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, may nagpakita ng malasakit kay Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang babaeng ito ay tila hindi lamang basta tumulong sa kanya. May kakaibang init sa paraan ng paghawak nito sa kanyang braso, sa paraan nitong tumawag ng tao para mabigyan siya ng lunas. "Naaalala mo ba kung saan ka nanggaling?" tanong ni Andrea habang pinupunasan ang kanyang pawis sa loob ng health center. Umiling si Elias. Wala akong maalala. Nagising na lang ako sa lansangan. Wala akong alam tungkol sa sarili ko." Nagpahinga si Elias sa loob ng health center at si Andrea naman ay tahimik na umupo sa kanyang tabi. Alam niyang hindi niya kailangang magsabi ng kahit ano. Ang presensya niya lang ay tila sapat para iparamdam kay Elias na hindi na siya nag-iisa. Hindi alam ni Elias kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may pag-asa pa. Isang umaga, habang abala si Andrea sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa eskwelahan, napansin niyang may taong nakaupo sa labas ng gate. Bahagya niyang itinigil ang ginagawa at sumilip mula sa bintana ng faculty room. Ang kanyang mga estudyante, bagamat naglalaro sa bakuran, ay umiwas sa lugar kung saan naroon ang isang lalaki na mukhang pagod at nanghihina. "Miss Andrea, sino po yun? Parang hindi siya taga rito," tanong ng isa sa kanyang mga estudyanteng babae habang patagong sumisilip din. "Hindi ko rin alam. Baka napadaan lang," mahinang sagot niya, pero hindi niya mapigilang maawa sa anyo ng lalaki. Payat ito, balot sa maruruming damit, at tila nanginginig habang yakap ang sarili. Matapos ang klase, nagpasiya si Andrea na lapitan ito. "Kuya, ayos ka lang ba?" tanong niya nang aalok ng munting ngiti. Nag-angat ng tingin ang lalaki. "Oo po. Pasensya na kung nakaharang ako dito. Sandali lang ako." "Halika muna sa loob. Mukhang kailangan mo ng makakain," anyaya niya. "Hindi na po. Ayos lang ako. Wala namang mawawala kung susunod ka. Halika na," pilit ni Andrea. Sa wakas, tumayo ang lalaki, bagamat halatang hirap siya sa bawat hakbang. Dinala ni Andrea ang estranghero sa maliit niyang inuupahang apartment, hindi kalayuan sa eskwelahan. Alam niyang maaaring delikado ito, ngunit ang awa sa kanyang puso ang nangingibabaw. Pinaupo niya ito sa isang simpleng silya at inilabas ang mga natirang pagkain mula sa almusal. Isang tinapay at kapirasong itlog. Agad na inabutan niya ito ng malamig na tubig. "Salamat," mahinang sabi ng lalaki, halos paanas. Habang kumakain ito, tinignan ni Andrea ang mga sugat nito sa kamay at braso. Mukhang matagal nang hindi natutulungan ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang first aid kit at dahan-dahang nilinis ang mga gasgas. "Anong pangalan mo, kuya?" tanong niya, sinisikap gawing mas magaan ang usapan. "Elias," sagot ng lalaki matapos ang ilang sandali ng pananahimik. "Elias, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nasa kalye?" Halos hindi makapagsalita si Elias.
Sa totoo lang, ni siya ay hindi sigurado kung anong isasagot. Wala akong maalala eh. Basta, nagising na lang ako isang araw sa eskinita. Hindi ko alam kung sino ako, kung saan ako nanggaling. Natigilan si Andrea. Wala kang kahit konting alaala? Pamilya mo, mga kaibigan, wala kang naalala kahit isa? Umiling si Elias habang nagpipigil ng luha. Wala po. Napabuntong hininga si Andrea. Sige na, wag mong isipin muna. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Tapos na rin akong maglinis ng sugat mo. Huwag kang mag-alala, dito ka muna magpahinga. Nagpasalamat si Elias at dahan-dahang inilatag ang kanyang sarili sa banig na ibinigay ni Andrea. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Hindi niya lubos maisip kung bakit may isang estrangherang handang tumulong sa kanya, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Basta't alam niya, sa mga sandaling iyon, nasa ligtas siyang mga kamay. Lumipas ang mga araw at linggo. Habang nagagamot ang mga sugat ni Elias at lumalakas siya, unti-unti rin siyang nakabawi ng lakas ng loob. Nakikita niya kung gaano kabuti si Andrea, kung paanong ito'y abala sa eskwelahan, ngunit lagi pa ring may panahon upang kamustahin siya. Hindi man niya maalala ang kanyang nakaraan, naramdaman niyang may bago siyang simula dito. Hindi rin nagtagal, siya mismo ang nag-alok na tumulong sa bahay. Andrea, gusto ko sanang tumulong dito, kahit maliit lang, para naman kahit papaano, makabawi ako sa kabutihan mo, sabi ni Elias, isang umaga habang nag-aayos ng upuan. Hindi na kailangang bumawi. Gusto ko lang makatulong sa iyo, kuya. Hindi ko naman hinahangad ang kapalit, sagot ni Andrea, bagamat nakangiti. Alam ko. Pero hindi rin naman ako mapapalagay kung wala akong ginagawa. Kaya please, hayaan mo akong maghugas ng plato man lang. Pakiusap ni Elias. Napabuntong hininga si Andrea. Sige na nga, ikaw na bahala. Sa mga sumunod na araw, tumulong si Elias sa mga simpleng gawain sa apartment. Nililinis niya ang mga gamit, hinuhugasan ang pinggan, at madalas niyang iayos ang mga libro at papeles ni Andrea. Unti-unting nagkaroon ng ritmo ang kanilang bagong paraan ng pamumuhay. Habang tumatagal, mas naging bukas na rin si Elias sa pakikitungo kay Andrea. Natutunan niya ang ilan sa mga personal na kwento nito, kung paano ito nagsikap upang maging guro at kung bakit pinili nitong manatili sa eskwelahang iyon sa kabila ng hamon ng mababang sahod at kakulangan sa kagamitan. Dahil dito, mas lalo pang tumibay ang tiwala ni Elias kay Andrea. Sa bawat araw na magkasama sila, ramdam niyang hindi lamang siya basta pulubi o taong kinukupkop. Bagamat hindi niya maipaliwanag, parang may dahilan kung bakit siya napadpad sa harap ng eskwelahan noong araw na iyon. At kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan, sigurado siyang ang babaeng ito, si Andrea, ang nagsisilbing liwanag sa kanyang madilim na nakaraan. Makalipas ang ilang linggo ng pagkupkop at pag-aalaga ni Andrea kay Elias, unti-unti itong bumuti. Nagkaroon ng sigla ang kanyang katawan at lakas na magpatuloy. Ang araw-araw na maayos na pagkain, masilungan, at kalinga ni Andrea ay tila muling bumuhay kay Elias mula sa pagkakalugmok. At habang lumalakas siya, hindi siya nakontento sa panonood lamang kay Andrea na abala sa kanyang trabaho bilang guro. Pwede ba akong tumulong sa mga ginagawa mo sa eskwela? Tanong ni Elias isang hapon habang nakaupo sa maliit na mesa ni Andrea. Hawak ang isang lumang libro na ipinahiram sa kanya. Kahit anong bagay lang na pwede kong gawin. Napatingin si Andrea sa kanya, nag-aalangan. Sigurado ka ba? Baka mapagod ka. Hindi na ako ganon kahina. Pakiramdam ko, malakas na ako. Gusto ko namang makabawi kahit paano. Napangiti si Andrea. Sige, pwede kang tumulong sa pag-aayos ng mga gamit ko. Magdadala rin ako ng ilang mga aklat sa eskwelahan. Baka gusto mong basahin ang mga iyon habang inaayos ko ang mga klase. At doon nagsimula si Elias na maging aktibo sa araw-araw na gawain ng gurong kumupkop sa kanya. Habang abala si Andrea sa pagtuturo, tumutulong si Elias sa mga gawaing pandiskarte sa classroom.
Dinadala niya ang mga kahon ng libro mula sa apartment patungo sa paaralan. At kapag may oras, naglilinis siya ng mga upuan at pisara bago magsimula ang klase. Naging madalas ang presensya niya sa eskwelahan at hindi nagtagal, napansin ni Andrea ang kakaibang kaalaman na tila natural kay Elias. Kahit na walang maalala sa kanyang nakaraan, may mga sandaling sinasagot nito ang mga tanong ng mga estudyante na parang sanay na sanay siya sa akademikong diskurso. Minsan, sa kalagitnaan ng klase, nahirapan si Andrea na ipaliwanag ang isang problema sa matematika. Agad na tumayo si Elias mula sa gilid ng silid. "Subukan natin ito," sabi niya sabay hawak sa chalk at sulat ng equation sa pisara. Napatingin ang mga estudyante kay Elias, naguguluhan pero interesado. "Paano mo nagawa yon?" tanong ni Andrea matapos ng klase, habang tinatanggal ang chalk dust mula sa kanyang kamay. "Hindi mo nga matandaan ang nakaraan mo, pero para kang eksperto." Umiling si Elias, ang mga matay seryoso. "Hindi ko rin alam. Basta, parang natural lang. Wala akong naalala kung saan ko natutunan. Basta nangyayari na lang." Habang tumatagal, mas nagiging malapit si Elias sa mga estudyante ni Andrea. Kahit hindi siya opisyal na guro, parang may respeto ang mga bata sa kanya. Kapag may break time, sinasama nila si Elias sa kanilang laro sa bakuran. Madalas nilang tanungin siya ng mga simpleng bagay tulad ng, "Kuya Elias, paano magbalanse ng bike?" O "Paano gumawa ng malakas na paper airplane?" At palagi niyang sinasagot ang mga ito na may ngiti. "Kuy, natuturo ka pala?" Pabirong tanong ni Daniel, isa sa mga batang palaging nakapaligid kay Elias. "Hindi ako guro, pero natutuwa akong tumulong," sagot niya habang tinutulungan si Daniel sa kanyang drawing. "Sa tingin ko, kung kaya kong makatulong kahit paano, gagawin ko." Habang lumilipas ang panahon, napansin ng mga guro at mga magulang sa komunidad ang presensya ni Elias. Ang dating estrangherong lumalakad sa kalye ay naging pamilyar na mukha sa paaralan. Naging kilala siya sa pagiging masipag, maalaga, at tahimik na tumutulong. Kahit na ang mga masungit na kapwa guro ni Andrea ay natutunan ng tanggapin siya, lalo na't nakikita nila kung paano siya tumutulong sa mga estudyante. "Napakamasipag ng kasamahan mong yan," puna ng isa sa mga matandang guro. "Hindi ko inakala na ganito siya kasipag." Napangiti si Andrea. Wala naman po siyang ibang hinihiling. Gusto niya lang talagang makatulong. Sa kabila ng kanyang bagong buhay at ng pagtanggap ng komunidad, may kakaibang lungkot pa rin sa mata ni Elias. Hindi ito laging halata, pero minsan, kapag mag-isa siya sa sulok ng silid-aralan o habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, nagmumuni-muni ito na tila may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. "Minsan, naiisip ko," bulong ni Elias kay Andrea isang gabi habang abala sila sa pag-aayos ng mga lesson plan, "na kahit gaano ko kagustuhang magpatuloy ng ganito, parang may nawawala. Parang may hinahanap ako, pero hindi ko alam kung ano." Tumingin si Andrea sa kanya, naisip ang kanyang sariling mga pangarap at ang kahirapang pinagdaanan niya noon. Baka kasi hindi mo pa natatagpuan ang sagot. Pero sa tingin ko, unti-unti rin tayong makakarating doon. Hindi kailangang madaliin. Tumango si Elias, bagamat may halong kalungkutan pa rin sa kanyang mga mata. "Sana nga. Pero sa ngayon, masaya na rin akong nandito." Bagamat may hindi matukoy si Elias tungkol sa kanyang nakaraan, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng kasalukuyan. Sa piling ni Andrea at ng mga batang tinutulungan niya, naramdaman niyang kahit wala siyang alaala ng dati niyang buhay, may halaga pa rin siya. Sa bawat araw na dumadaan, tila gumagaan ang bigat ng pagkawala ng kanyang alaala at mas natututunan niyang tanggapin ang ngayon. Habang tumatagal ang araw-araw nilang magkasama, napansin ni Andrea ang paglalaan ng oras at malasakit ni Elias. Hindi lamang ito simpleng tumutulong sa mga gawaing bahay at sa mga estudyante sa paaralan. Nagsimula na rin itong magpakita ng pag-aalaga na mas malalim pa sa karaniwang pakikisama. Kapag bumangon si Andrea sa umaga, madalas na niyang makitang maayos na ang kusina, ang plato'y hugas na, at minsan may nakahandang tasa ng kape sa maliit nilang mesa.
Hindi niya alam kung paano simulan ang usapan tungkol dito, kaya't tahimik na lang niyang tinatanggap ang mga mabubuting gawain ni Elias. Isang hapon, habang magkasama sila sa apartment, abala si Andrea sa pagsusuri ng mga papel ng kanyang mga estudyante. Si Elias naman ay nasa gilid, tahimik na nagbubuklat ng isang lumang aklat. Kapansin-pansin ang pagiging maaliwalas ng paligid, ngunit sa kabila nito, may kakaibang tensyon sa kanilang katahimikan. May mga pagkakataon na nahuhuli ni Andrea na nakatitig si Elias sa kanya. Hindi niya ito direktang tinititigan pabalik, ngunit may kung anong init na dumadaan sa kanyang mukha sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Minsan hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin para makatulong pa. Biglang sabi ni Elias, binabasag ang katahimikan. Napalingon si Andrea. Ha? Ano ibig mong sabihin? Parang ang dami mong ginagawa para sa akin, pero hindi ko naman alam kung paano ko susuklian ang lahat ng ito. Paliwanag ni Elias, habang sinasarado ang aklat at tumingin sa kanya. Sobrang bait mo sa akin, Andrea. Minsan naiisip ko, baka hindi ko deserve lahat ng ginagawa mo. Napakunot ang noo ni Andrea, ngunit tumitig siya ng diretso kay Elias. Huwag mong isipin yun. Wala akong hinihiling na kapalit. Ginagawa ko to kasi gusto ko, hindi dahil naghahanap ako ng something in return. Tumango si Elias, bagamat halatang may bumabagabag pa rin sa kanya. Salamat, mahinang sabi nito, sabay baling ng tingin sa bintana. Ang totoo, hindi inaasahan ni Andrea na magkakaroon siya ng ganitong pakiramdam para kay Elias. Sa kabila ng simpleng pamumuhay at abalang schedule, nararamdaman niyang may kakaiba sa kanyang nararamdaman tuwing magkasama sila. Ngunit anong magagawa niya? Isa itong komplikadong sitwasyon. Si Elias ay isang taong walang alam sa sarili niyang nakaraan at siya'y isang guro na abala sa pagtulong sa iba. Paano niya maipapaliwanag sa sarili niya ang unti-unting pagkahulog ng loob sa isang tao na halos hindi niya kilala bago ito tumawid sa kanyang landas? Samantalang si Elias, sa kabila ng kanyang pagtanggap ng tulong ni Andrea, ay tila may inililihim ding damdamin. Hindi niya masabi kung kailan nagsimula, ngunit naramdaman niya ang kakaibang saya tuwing naririnig niya ang boses ni Andrea o tuwing nakikita niya itong abala sa kanyang trabaho. Madalas siyang nawawala sa sarili tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Ilang segundo ng pananahimik, ng mga kaisipang hindi niya kayang bigkasin. Isang araw, nagising si Andrea na masama ang pakiramdam. Masakit ang kanyang ulo at tila ba mabigat ang kanyang buong katawan. Hindi niya magawang bumangon mula sa kanyang higaan, kaya't napilitan siyang tumawag kay Elias na nooy nasa kusina. Elias, mahinang sabi niya, halos pabulong. Pwede bang tulungan mo ako? Agad na pumasok si Elias sa kwarto, bakas sa mukha ang pag-aalala. Andrea, ayos ka lang ba? Hindi, parang nilalagnat ako. Sagot niya, halos paanas. Hindi nagdalawang isip si Elias. Kumuha siya ng basang bimpo, nilagay ito sa noo ni Andrea at kumuha ng tubig para sa kanya. Huwag kang gumalaw masyado, kukunin ko ang gamot mo. Saan ba ito nakalagay? Tanong niya. Sa maliit na aparador, nasa taas. Mahinang sagot ni Andrea. Habang nilalagay ni Elias ang gamot sa isang baso ng tubig, hindi niya mapigilang tignan ang mahinang anyo ni Andrea. Sa kabila ng kanyang nararamdamang takot at kawalan ng kasiguraduhan sa sarili niyang pagkatao, may natitira siyang lakas ng loob upang pangalagaan ang taong nagbigay ng tiwala sa kanya. Sa buong magdamag, hindi siya umalis sa tabi ng higaan ni Andrea. Panay ang palit niya ng bimpo sa noo nito, sinisiguradong nakakainom ng tubig, at binabantayan ang lagnat nito. Kahit sa kahinaan, hindi maiwasan ni Andrea na mapansin ang bawat galaw ni Elias. Ang paraan nitong mag-alala, ang banayad nitong kilos habang pinupunasan ang kanyang noo, at ang hindi nito pag-alis hanggang sa masigurong bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Kinaumagahan, nang bumuti na ang lagay ni Andrea, iniabot niya ang kamay kay Elias. Salamat, Elias. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari. Napatingin si Elias sa kanyang mga mata,
Walang anuman. Alam kong gagawin mo rin ang ganito para sa akin, kaya dapat lang nagawin ko rin ito para sa'yo. Nagtagal ang kanilang titigan, ngunit walang sino man ang nagsalita pa. Sa simpleng saglit na iyon, tila ba nagkaroon ng tahimik na kasunduan ng kanilang mga puso, isang damdaming hindi nila maamin ng lantaran, ngunit alam nilang naroroon. Sa kabila ng mga panibagong damdamin na unti-unting nabubuo sa pagitan nina Andrea at Elias, hindi maiwasan ang mga bulong-bulungan sa paligid. Dahil kilala si Andrea bilang isang mabuting guro na may tahimik na pamumuhay, ang biglaang presensya ni Elias sa buhay niya ay nagdala ng tsismis sa kanilang komunidad. Ang ibang mga kapwa guro sa paaralan ay nagtataka kung bakit parang palaging nasa tabi ni Andrea si Elias. Ang ilan sa kanila, bagamat pabulong lamang, ay nagbibitiw ng mga komento na hindi makakaiwas kay Andrea. Baka naman ginagamit lang siya nung lalaki, maririnig ni Andrea minsan kapag dadaan siya sa faculty room. Bakit hindi mo itanong kung anong totoo? Hindi natin kilala yan, sagot naman ng isa pa. Nakarating din ang mga ganitong komento sa matalik na kaibigan ni Andrea na si Liza. Madalas silang magkita tuwing Sabado para magkumustahan. Isang hapon habang nasa isang maliit na karinderya, inihinga ni Liza ang kanyang pag-aalala. Andrea, alam kong mabait kang tao, pero baka dapat mag-ingat ka rin. Ang dami ng sinasabi tungkol kay Elias, panimula ni Liza habang iniinom ang malamig na juice. Chismis lang naman yun, sagot ni Andrea, pilit na pinapanatiling mahinahon ang boses. Hindi ko sila pinapansin. Kilala ko si Elias at hindi siya ganoon. Oo, pero paano kung hindi natin alam ang lahat? Sagot ni Liza, masinsinang tinitigan si Andrea. Wala siyang maalala tungkol sa nakaraan niya. Paano kung may masama siyang ginawa noon at hindi niya lang talaga naaalala? Napaisip si Andrea sa sinabi ng kaibigan, ngunit pilit niyang binabaliwala ang pagdududa. Hindi siya ganun, Liza. Alam ko sa puso ko na mabuti siyang tao. Sa kabila ng matibay na tiwala ni Andrea kay Elias, hindi rin maikakailang may pag-aalinlangan si Elias sa sarili niya. Tuwing gabi, bago siya matulog sa maliit na banig sa gilid ng apartment, hindi maiwasang sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na baka totoo ang mga tsismis. Baka nga mayroon siyang nagawang masama noong nakaraan, at ngayon ay tinatanggap niya lang ang kabutihan ni Andrea nang hindi nararapat. Paano kung tama sila? Minsang bulong ni Elias sa sarili habang nakatingin sa dilim ng kisame. Paano kung isa talaga akong masamang tao dati? Hindi ko na maalala, pero baka nga may nangyari. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa pagkuha ng mga gamit na iniutos ni Andrea, nakasalubong niya ang grupo ng mga lasing na kalalakihan sa makitid na eskinita malapit sa apartment. Hindi niya kilala ang mga ito, ngunit tila sila ang nakakarinig ng tsismis tungkol sa kanya. Oy, ikaw yung bagong kasama ni Ma'am Andrea, diba? Tanong ng isa sa kanila, may halong panunukso. Anong ginagawa mo dito? Nanghihingi ng awa? O baka magnanakaw ka lang? Sabat ng isa pa. Pinilit ni Elias na hindi patulan ang mga ito. Tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit hindi siya tinigilan ng grupo. Isa sa kanila ang pumigil sa kanyang braso. Hoy, huwag kang tumalikod sa amin! Sigaw ng lalaking lasing. Ang yabang mo ah, baka gusto mong maturuan ng leksyon. Napilitan si Elias na humarap, ang kamay ay nakataas sa harap bilang senyales ng hindi pakikipag-away. Wala akong gustong gulo. Palabasin niyo na lang ako dito. Ngunit hindi sila tumigil. Isa sa kanila ang biglang sumuntok at doon na nagsimula ang gulo. Sa kabila ng hindi maalalang nakaraan, tila may kusang kilos si Elias na para bang bihasa siya sa pakikipaglaban. Madali niyang naiwasan ang suntok at bago pa siya masundan, naitulak niya ang isa pa gamit ang maliksing galaw. Hindi niya alam kung saan niya natutunan ang ganitong kakayahan, ngunit parang automatikong gumagana ang katawan niya sa tuwing nasa peligro. Pagkatapos ng ilang saglit, nag-alisan ang mga lalaki. Iniwang mag-isa si Elias na halatang galit at balisa. Nang makarating siya sa apartment, kaagad siyang tinanong ni Andrea nang makita ang kaunting gasgas sa kanyang kamay.
Anong nangyari? Tanong ni Andrea, bakas ang pag-aalala sa boses. May mga lasing lang na naghahanap ng gulo, sagot ni Elias, pilit na tinatago ang inis. Bakit hindi mo ako tinawag? Tanong niya ulit. Hindi mo kailangang harapin ang ganun mag-isa. Hindi ko naman sinasadya, sagot ni Elias. Nagsimula na bago pa ako makalayo, pero ayos lang ako. Napatingin si Andrea sa kanya, at kahit nag-aalala siya, alam niyang hindi iyon ang tamang oras para ituloy pa ang pag-usisa. Gayunpaman, sa kabila ng insidente, mas lalong tumibay ang desisyon ni Andrea na ipaglaban si Elias. Alam niyang mabuting tao ito at hindi siya papayag na masira ang magandang relasyon nila dahil lamang sa tsismis at panghuhusga ng iba. Sa kabila ng lahat ng pagdududa mula sa mga tao sa paligid nila, nanatiling matatag ang damdamin ni Andrea. Tila ito ang nagbigay kay Elias ng lakas ng loob na magpatuloy, kahit hindi pa rin niya tiyak ang sagot sa kanyang mga tanong tungkol sa sarili niyang nakaraan. Nagising si Andrea ng maaga, tulad ng nakagawian niya tuwing araw ng pahinga. Lumabas siya ng apartment at pumunta sa malapit na tindahan upang bumili ng pandesal. Habang naghihintay ng sukli, napatitig siya sa isang nakabukas na dyaryo sa ibabaw ng counter. Isang malaking headline ang tumambad sa kanya. Bilyonaryong negosyante patuloy sa paghahanap ng nawawalang anak. Nakuha nito ang kanyang atensyon. Mabilis niyang binasa ang artikulo at nalaman niyang si Don Roberto Santiago, isang kilalang negosyante sa bansa, ay nawalan ng anak 7 taon na ang nakakaraan. Ang tanging alaala niya sa anak ay ang pangalan nitong Elijah Roberto Santiago III. Sinasabing bigla na lamang itong nawala habang nasa bakasyon ang kanilang pamilya sa probinsya. At simula noon, walang anumang balita kung nasaan ito. Ginamit na nila ang lahat ng paraan, mga private investigator, public announcements, at maging ang media, ngunit wala pa rin silang nahahanap na sagot. Sa kanyang pagbasa, nakaramdam si Andrea ng kakaibang kaba. Bagamat tila imposible, may kung anong bumubulong sa kanyang isip na dapat niya itong ipakita kay Elias. Nang makabalik siya sa apartment, inilagay niya ang pandesal sa mesa at inabot ang dyaryo kay Elias. Elias, tingnan mo ito, sabi niya, sabay turo sa artikulo. Kinuha ni Elias ang dyaryo at sinimulang basahin. Habang tinutunton ng kanyang mga mata ang bawat salita, napansin ni Andrea na unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Mula sa simpleng pagkamangha, naging matindi ang kalituhan, at maya-maya'y biglang napakapit si Elias sa kanyang ulo. Aray, ungol niya, parang binabagabag ng matinding sakit. Elias, ayos ka lang ba? Mabilis na tanong ni Andrea. Hinawakan niya ang balikat nito, pero parang hindi siya naririnig ni Elias. Ang sakit. Parang may bumabalik sa isipan ko. Bulong ni Elias. Ang pangalang Elijah at ang pangalang Santiago, parang pamilyar. Napaatras si Andrea, hindi makapaniwala. Sinasabi mong ikaw si Elijah Santiago? Hindi sumagot si Elias. Nananatili itong nakatitig sa dyaryo, parang may mga alaala siyang pilit na bumabalik. Maya-maya, tumingin siya kay Andrea, ang mga matay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano, pero parang totoo. Dahil dito, nagdesisyon silang kumontak kay Don Roberto. Hinanap nila ang contact details mula sa opisina ng negosyante. Matapos ang ilang tawag at pagkakalinaw sa mga detalye, pumayag ang kampo ni Don Roberto na magkita sila sa opisina nito sa lungsod. Nang dumating sila sa opisina ni Don Roberto, mainit silang sinalubong ng sekretarya. Dinala sila sa isang malaking kwarto na puno ng mahahalagang obra at mamahaling kasangkapan. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na lalaki na halatang may edad na, ngunit bakas pa rin ang lakas at kapangyarihan sa kanyang tindig. Agad nitong tinignan si Elias, tila nagtataka at hindi makapaniwala. Kayo po ba si Don Roberto Santiago? Tanong ni Andrea, nag-aalangang tumingin mula kay Elias patungo sa bilyonaryo.
Ako nga iyon. At ikaw ba si Elijah? Tanong ni Don Roberto habang nakatingin kay Elias, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi ko po sigurado, sagot ni Elias, na parang isang batang hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko po maalala ang lahat, pero parang totoo. Bago pa man sila magtagal sa usapan, sumang-ayon silang magpa-DNA test. Sa bawat hakbang ng proseso, hindi mapigilan ni Andrea na makaramdam ng kaba. Paano kung totoo? Paano kung si Elias nga ang nawawalang anak ng isang bilyonaryo? Ano ang mangyayari sa kanilang tahimik na buhay? Makaraan ng ilang araw, dumating ang resulta. Isang tawag mula sa opisina ni Don Roberto ang nagpabago sa lahat. Sa kabilang linya, inihayag ng doktor na positibong magkaugnay ang DNA ni na Elias at Don Roberto. Nang makarating sila sa opisina upang kumpirmahin, niyakap ng matanda si Elias ng mahigpit. Ang matigas na boses ni Don Roberto ay napalitan ng emosyonal na pahayag. Ikaw ang anak ko. 7 taon kitang hinanap, Elijah. Sa wakas, natagpuan na rin kita. Si Elias, bagamat natutuwa, ay parang nawawala pa rin sa kanyang sarili. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko maalala ang lahat, pero salamat sa pagtanggap sa akin. Ngunit ang kasiyahan ay hindi nagtagal. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting naramdaman ni Andrea na tila iba na ang pakikitungo ng pamilya ni Elias sa kanya. Sa umpisa, tila natutuwa silang nakabalik si Elias. Pero habang tumatagal, may mga pahiwatig na mas gusto nilang makita si Elias bilang bahagi ng marangyang mundo na kanilang kinalakihan. Sa mga pagpupulong, may mga bulong na dapat siyang tutukan sa negosyo ng pamilya, na dapat siyang tumira sa mansyon upang masanay sa kanilang estilo ng buhay. Isang gabi, kinausap si Elias ng isa sa mga tagapamahala ni Don Roberto. Elijah, may sinasabi ang mga board member. Mas maganda siguro kung mag-focus ka muna sa pag-aaral ng negosyo. Wala nang distractions. Anang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias nagtataka. Ang babaeng iyon, si Andrea. Siguro mas maganda kung hayaan mo na lang siya. Hindi siya nababagay sa mundong ito. Paliwanag ng lalaki. Halos hindi makapaniwala si Elias sa narinig. Sa kabila ng kanyang bagong yaman at posisyon, ang isang bagay na ayaw niyang mawala ay si Andrea. Ngunit batid niyang hindi magiging madali ang lahat. Sa isang iglap, ang tahimik nilang buhay ay nabalot ng komplikasyon. Isang pagsubok na hindi lamang nakasentro sa yaman at karangyaan, kundi sa tunay na halaga ng pagmamahal at pagtitiwala. Ang muling pagkakilala ni Elias bilang si Elijah Santiago III ay nagdulot ng matinding pagbabago sa kanyang buhay. Mula sa simpleng pamumuhay sa apartment ni Andrea, bigla siyang nalipat sa mundo ng karangyaan at negosyo. Ang dating tahimik at madilim na lansangan na kanyang kinamulatan ay napalitan ng malalawak na opisina, malalaking gusali, at mga mamahaling sasakyan. Kung noon ay sapat na ang isang platitong kanin para sa kanya, ngayon ay tila wala ng hangganan ang pagkain, kasuotan, at luho na iniaalok ng kanyang ama. Si Don Roberto ay naglaan ng malaking panahon upang turuan si Elias ng mga patakaran ng kanilang negosyo. Araw-araw ay dinadala siya sa mga board meeting, ipinakikilala sa mga negosyante, at binibigyan ng mga libro tungkol sa corporate management. Sa una, sinikap ni Elias na magpatuloy. Gusto niyang maipakita sa kanyang ama na kaya niyang maging karapat-dapat na tagapagmana ng Santiago Industries. Elijah, dapat mong maintindihan na hindi lang ito tungkol sa pera. Ang pangalan natin, ang reputasyon ng pamilya, iyan ang pinakamahalaga. Paliwanag ni Don Roberto sa isang gabing kanilang magkasama sa opisina. Opo pa, gagawin ko ang lahat para maayos kong matutunan ang negosyo, sagot ni Elias, bagamat halata ang kabigatan sa kanyang boses. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nararamdaman na tila hindi siya nababagay sa bagong mundong ito. Hindi niya maialis sa isip ang dati niyang simpleng buhay sa piling ni Andrea. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit habang pinipilit niyang maging angkop sa karangyaan, mas lalo lamang niyang nararamdaman ang kawalan ng kasiyahan. Ang bawat pagpupulong, bawat eleganteng kaganapan,
ay nagiging parang isang maskara na isinusukat niya araw-araw, ngunit hindi kailanman umaayon sa kanyang tunay na pagkatao. Samantala, si Andrea naman ay pilit pa ring sumusunod sa mabilis na pagbabagong dala ng bagong mundo ni Elias. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pagtuturo at patuloy na nagsusumikap upang maitaguyod ang kanyang mga estudyante. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maramdaman ang layo na ngayon sa pagitan nila ni Elias. Kung dati ay magkasama silang nag-aayos ng lesson plans o naghahanda ng hapunan, ngayon ay bihira na siyang makitang umuuwi. Karamihan ng oras ni Elias ay nauubos sa mga opisina at high-class na events. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Andrea isang gabi nang makauwi si Elias mula sa isang meeting. Nakaupo siya sa maliit na mesa habang nagkakape. "Pagod pero ayos lang," tipid na sagot ni Elias habang nagbubukas ng laptop. "Marami lang kailangang asikasuhin sa kumpanya." Napabuntong hininga si Andrea. "Naiintindihan ko naman na marami kang obligasyon ngayon, pero parang hindi na tayo nakakapag-usap tulad dati." Tumigil saglit si Elias at tumingin kay Andrea. "Pasensya ka na. Hindi ko gustong magbago ang lahat pero parang kailangan kong unahin ito ngayon." Hindi niya alam kung paano ito sasabihin, pero ang katotohanan ay hindi rin siya masaya sa mga pagbabagong ito. Sa likod ng kanyang mga ngiti sa harap ng mga negosyante at sa likod ng mga bagong kasuotan, may natitira pa ring lungkot na hindi niya maialis. Alam niya kung ano iyon, si Andrea. Ngunit hindi niya rin masabi sa kanyang ama o sa board na ang lahat ng ito ay nagiging mas komplikado dahil sa nararamdaman niya para sa dalagang tumulong sa kanya noong siya'y walang-wala. Upang mapabuti ang posisyon ni Elias sa mundo ng negosyo, sinimulan ng ama niyang ipakilala siya sa iba't ibang tao, lalo na kay Vanessa Montenegro. Si Vanessa ay anak ng isa sa pinakamalaking business partner ng Santiago Industries. Maganda, elegante at matalino, siya ang ideal na babae sa mata ng lipunang ginagalawan ni Elias ngayon. Madalas silang magkasama sa mga charity event, business galas, at private dinners. Bagamat mabait at magiliw si Vanessa, hindi niya maitatanggi sa sarili niya na hindi ito ang taong gusto niyang makasama. "Vanessa, salamat sa pagpunta," bati ni Don Roberto sa isang formal dinner. "Alam kong magiging mahusay na team kayo ni Elijah." "Of course, Mr. Santiago. I look forward to working more closely with him," sagot ni Vanessa habang nakangiti kay Elias. Ngumiti si Elias, ngunit sa likod ng kanyang mukha ay may naglalarong pagdududa. Lahat ng tao sa paligid niya ay tila may inaasahan na dapat niyang gawin, ngunit wala sa kanila ang nagtatanong kung ano talaga ang gusto niya. At ang totoo, ang gusto niya ay ang bumalik sa simpleng pamumuhay na kasama si Andrea. Pero paano niya ito magagawa ngayon? Paano niya masasabi sa kanyang ama na hindi niya kayang bitawan si Andrea, samantalang ang buong mundo nila'y patuloy na ipinipilit na magbago siya para sa karangyaan at reputasyon? Sa kabila ng lahat ng kislap at karangyaan, hindi magawang kalimutan ni Elias si Andrea. Sa bawat galang inaasahan ng kanyang bagong mundo, may bahagi sa kanyang puso na palaging bumabalik sa dalaga, ang kanyang simpleng kasiyahan, ang kanyang tapat na pagmamahal. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon, ngunit ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat ay parang alon na paulit-ulit siyang dinadala palayo sa tunay niyang nais. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na naibigay ng bagong buhay ni Elias, unti-unti itong nagkakaroon ng lamat na hindi niya agad napansin. Ang ama niyang si Don Roberto ay naging mas agresibo sa paghubog sa kanya bilang tagapagmana ng pamilya. Araw-araw, itinatakda ang kanyang mga oras para sa mga meeting, training, at business events. Wala nang sapat na panahon para sa sarili, lalo pa para kay Andrea. Habang siya'y abala sa negosyo, may isa pang tao na tahimik na gumagawa ng paraan upang palayuin siya kay Andrea, si Vanessa Montenegro. Si Vanessa, na nakilala niya sa isa sa mga formal gatherings ng Santiago Industries, ay madalas nakasama ni Elias sa mga high-profile na okasyon. Sa umpisa, tila maayos naman ang kanilang samahan. Palakaibigan si Vanessa, may kakaibang charm na madaling nakakaakit ng tao.
Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong nagiging mas agresibo. Mula sa simpleng pagsama sa mga meeting, nagsimula itong mag-imbita kay Elias ng mga personal na dinner, lumalapit sa tuwing may press interviews, at nag-aalok ng tulong sa mga proyekto. Dahil sa kanyang matalinong pagsasalita at pagiging maalalahanin sa negosyo, natutuwa si Don Roberto kay Vanessa, dahilan upang lalo nitong itulak ang ideya na maging partner si Elias at Vanessa, hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa personal na buhay. Vanessa, ikaw ang taong kailangan ni Elijah, madalas sabihin ni Don Roberto tuwing may pagkakataon. Maayos ang plano ko para sa inyo. Makakabuti ito hindi lamang sa kanya, kundi pati sa pamilya natin. Bagamat hindi tahasang ipinapahayag ni Vanessa ang kanyang nararamdaman, halatang-halata ang kanyang intensyon. Alam niyang may puwang pa rin sa puso ni Elias para kay Andrea, ngunit sinubukan niyang sakupin ang puwang na iyon. Isang gabi, matapos ang isang charity event, kinausap niya si Elias ng sarilinan. Elias, alam kong marami kang iniisip ngayon, malumanay niyang sinabi. Pero sana alam mo na nandito lang ako. Naiintindihan ko ang mundo ng negosyo at naiintindihan kita. Ngunit si Elias, bagamat mapagpasalamat, ay nananatiling walang tiyak na sagot. Salamat Vanessa, pero minsan naiisip ko, baka hindi talaga ako nababagay dito. Parang ang daming bagay na hindi ko magawang ayusin sa isip ko. Alam ni Vanessa na ang tinutukoy niya ay si Andrea, kaya lalo niyang pinilit na gawing komportable si Elias sa piling niya. Samantala, si Andrea naman ay unti-unti nang nararamdaman ang layo sa pagitan nila ni Elias. Naging bihira ang kanilang mga pag-uusap. Kapag tumatawag siya, madalas ay hindi ito masagot. Kapag magkikita sila, tila laging may kulang. Nang isang gabi, sinubukan niyang pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Natagpuan niya si Elias, na lubos na abala. Elias, baka pwedeng pag-usapan natin? Tanong niya ng masinsinan. Napatingin si Elias mula sa kanyang laptop. Andrea, pasensya na. Ang daming kailangang tapusin. Pwede bang mamaya na lang? Lagi mong sinasabi yan. Mahina ngunit puno ng lungkot na sagot ni Andrea. Hindi ko alam kung anong lugar ko pa sa buhay mo. Parang unti-unti na akong nawawala. Hindi ganon, Andrea. Alam mo namang mahalaga ka sa akin. Sagot ni Elias. Ngunit sa tono ng kanyang boses, ramdam ni Andrea na may bumabalot na pag-aalinlangan. Habang mas nagiging abala si Elias sa negosyo at mas dumadalas ang presensya ni Vanessa sa paligid nito, mas lalong naramdaman ni Andrea na wala na siyang lugar sa bagong mundo ni Elias. Hindi na rin nakatulong ang hindi magandang tingin ng ibang tao sa relasyon nila. Napansin niya na ang iba't ibang kapwa guro ay nagiging malayo sa kanya. At kahit ang kanyang mga estudyante ay tila nalulungkot tuwing malalaman nilang hindi na madalas dumadalaw si Elias sa eskwelahan. Sa huli, napagtanto ni Andrea na mas mabuting bumalik na lamang siya sa kanyang pamilya. Kinuha niya ang lahat ng kanyang naipong lakas ng loob at nagdesisyong umalis. Humingi siya ng leave sa kanyang eskwelahan at umuwi sa probinsya. Sa bawat hakbang palayo, tila may bahagi sa kanyang puso na nawawala. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring pilitin ang isang bagay na tila hindi na nababagay. Sa kabilang dako, napansin ni Elias ang pagkawala ni Andrea. Nang hindi na niya ito matawagan o makita, biglang nanumbalik ang lahat ng alaalang magkasama sila. Sa kabila ng kanyang karangyaan at tagumpay sa negosyo, naramdaman niyang may malaking bahagi ng kanyang buhay na biglang nawala. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nagtatanong siya, baka hindi talaga kami para sa isa't isa? Minsan, habang mag-isa sa opisina, tinitigan ni Elias ang kanyang reflection sa malaking salamin sa likod ng kanyang desk. Sa kanyang harapan ay isang matagumpay na tagapagmana ng kayamanan. Ngunit sa likod ng salamin, nakikita niya ang sarili bilang isang lalaking nawala ang kanyang kaligayahan. Isang lalaking muling tinatanong ang kanyang sarili, sino nga ba siya? At ano nga ba ang tunay niyang hinahanap? Sa loob ng mahabang taon, natutunan ni Elias na itaguyod ang sarili niya sa mundo ng negosyo. Naging bihasa siya sa mga board meeting, nakipag-usap sa mga pinakamayayamang tao sa bansa,
at nakilala sa iba't ibang industry conferences. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may malaking puwang sa kanyang buhay na hindi kayang punuan ng yaman o reputasyon. Sa bawat gabing mag-isa siya sa kanyang marangyang kwarto, sa bawat sandaling tapos na ang mga meeting at tahimik na muli ang opisina, palaging bumabalik sa isip niya si Andrea. Ano bang nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malamlam na liwanag ng lampara sa tabi ng kama. May lahat na ako, pero parang hindi pa rin sapat. Sa mga simpleng pagkakataon, katulad ng makakita siya ng notebook na gamit ng mga bata sa paaralan o makarinig ng tawanan mula sa mga tao sa kalsada, bigla niyang naaalala ang mga araw na kasama niya si Andrea. Ang panahon kung kailan hindi importante ang kayamanan, kung kailan sapat na ang simpleng ngiti ng dalaga para makalimutan niya ang lahat ng problema. Sa bawat alaala, lalo niyang nararamdamang nawawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili. Isang gabi, habang abala siya sa isang charity event kasama ang mga high-profile na business partners, biglang pumasok sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Andrea. Ang malamlam nitong boses, ang pag-iyak nito habang sinasabing kailangan na niyang bumalik sa probinsya. Parang isang suntok sa kanyang dibdib ang alaalang iyon. Noon niya naisip, hindi siya kailanman magiging buo kung wala si Andrea. Wala nang dahilan para magpatuloy sa ganitong klase ng buhay kung ang taong mahal niya ay malayo sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon si Elias na gawin ang hindi niya magawa noon, hanapin si Andrea. Nilapitan niya ang ama niyang si Don Roberto upang ipahayag ang kanyang pasya. Pa, kailangan ko nang umalis, diretsong sabi niya habang nakaupo sa harap ng desk ng kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Roberto, bakas ang pagtataka at kunot sa noo. Kailangan ko siyang hanapin pa. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong buhay habang siya'y wala sa tabi ko. Napabuntong hininga si Don Roberto. Elijah, naglaan tayo ng maraming oras para sanayin ka dito. Anong sasabihin ng board kapag nalaman nilang iiwan mo lahat ng ito para sa... Natigil siya sandali. Sa babaeng iyon? Hindi na mahalaga kung ano ang sabihin nila. Matibay na sagot ni Elias. Mas mahalaga sa akin si Andrea kaysa sa lahat ng yaman at posisyon sa mundong ito. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, tumayo si Elias at iniwan ang opisina. Inayos niya ang ilang gamit, dinala ang mga pangunahing pangangailangan at nagpa siya ng umalis. Sa unang pagkakataon matapos ang isang taon, nakaramdam siya ng tunay na layunin, ang muling makasama si Andrea. Pagdating sa probinsya, inabutan niyang simpleng namumuhay si Andrea kasama ang kanyang pamilya. Hindi naging madali ang unang pagkikita nila. Noong una siyang makita ni Andrea, halata sa mukha ng dalaga ang gulat at pagdadalawang isip. Kitang-kita sa mga mata nito ang pag-aalinlangan kahit pa halatang halata rin ang damdaming pilit nitong itinatago. Andrea, tawag niya sa dalaga, ang kanyang tinig ay puno ng kabigatan. Elias, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Andrea, halata ang pagkalito at halong lungkot. Gusto ko lang ipaliwanag ang lahat. Sambit niya, humakbang palapit. Alam kong nasaktan kita. Alam kong parang iniwan kita, pero hindi ako kailanman tumigil sa pag-iisip sa'yo. Sa kabila ng lahat ng yaman at posisyon na nakuha ko, hindi ako kailanman naging masaya nang wala ka. Napailing si Andrea, pilit pinipigilan ng luha. Hindi ko alam kung kaya pa kitang paniwalaan, Elias. Napakaraming nangyari. Napakaraming beses kong naramdaman na hindi ako sapat para sa'yo. Hindi totoo yun, sagot ni Elias, halos nanginginig sa damdamin. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang lahat ng ito, ang negosyo, ang yaman, wala yon kung wala ka sa tabi ko. Sa wakas, hindi na napigilan ni Andrea ang luha. Tumulo ito habang tahimik siyang nakatingin kay Elias. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang nagdaan bago siya sumagot. Elias, hindi ko alam, mahinang sabi niya. Ang dami mong kailangang ipaglaban. Ang daming nakapaligid sa'yo na mas bagay sa mundo mo ngayon. Pero hindi sumuko si Elias.
Walang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw, Andrea. At kung kailangan kong ipaglaban ang pagmamahal natin, gagawin ko. Hindi agad naniwala si Andrea, ngunit sa bawat araw na magkasama silang muli sa probinsya, unti-unti niyang nakita ang sinseridad ni Elias. Hindi ito bumitaw, kahit pa maraming beses niyang pinigilan ang kanyang damdamin. Hindi ito sumuko, kahit pa ilang ulit niyang sinabi na baka hindi na sila pareho ng daan na tinatahak. Sa huli, nanaig ang pagmamahal na pilit nilang nilalabanan noon pa man. Naging malinaw kay Andrea na totoo ang intensyon ni Elias. At sa wakas, nagpasya siyang bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Mula noon, naging mas matatag ang samahan nila. Pinatunayan ni Elias sa kanyang ama at sa lahat ng tao sa kanilang paligid na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera at kapangyarihan. Sa harap ng lahat, ipinaglaban niya si Andrea at ipinakita niyang hindi kayang palitan ng yaman ang tunay na pagmamahal. Sa wakas, natagpuan nila ang kaligayahang matagal nilang hinanap, kasama ang isa't isa. Sa wakas, natutunan ni Don Roberto na tanggapin si Andrea sa buhay ni Elias. Nang makita niya kung paano ipinaglaban ni Elias ang kanilang pagmamahalan, sa kabila ng lahat ng pagsubok, alingaw-ngaw, at sinasabi ng mga tao, unti-unti niyang naunawaan na higit pa sa kayamanan o karangyaan ang tunay na halaga ng kaligayahan ng kanyang anak. Isang araw, habang magkasama silang tatlo sa mansion, napansin ni Andrea na kakaibang ngiti ang nakita niya sa labi ni Don Roberto. Andrea, wika ng matanda habang magkasalo sila ng kape. Nakita ko kung gaano mo kamahal si Elias. At sa tingin ko, tama lang natanggapin kita bilang bahagi ng pamilya. Nagulat si Andrea sa sinabi nito. Don Roberto, salamat po. Hindi ko po inasahan. Ilang taon na akong nagkakamali. Sagot ng matanda. Ang tinig ay puno ng sinseridad. Napagtanto kong ang tunay